Sa nakaraang video, makikita nating nag-invest ang bida sa isang magarbong library. Bukod kasi sa magagagamit ito ng kanyang mages, nais niya ring matututo for himself para mas lumakas ito. Inorient niya na din sila sa kung saan sila maa-assign at ano ang mga gagawin nila. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong walang sawang sumusuporta. Maraming salamat sa panonood. Balik sa istorya, busy ang bida na mag-aral sa library. Seryoso itong nag-aaral about sa kung paano structured ang magic sa mundong iyon. Ay ngayong naintindihan niya na raw ang theory, susubukan niyang alalahanin ang mga ito. Inisip nito kung paano ginagamit ni Dia ang magic at nag-internalize. Nag-concentrate ito at hindi nagtagal, nakuha niya na rin kung paano ito gagawin. Payabang pang ang sinabi na imbes na tawagin niyang former pro ang sarili, dapat daw ata ay magic pro na ito now. At dahil tila okay na ang magic training, siguro daw ay dapat niya nang balikan ang iba nitong tasks bilang lord. Makikita naman ang capital ng Ernsea. Kasama nito si Asha at bumisita sila sa Iron Factory kung saan naroon ang mga dwarves. Nagdilim naman ang paningin nito nang naalala na sila ang mga humamak sa prinsipe sa Fahilia. Sabi naman ni Errol na wag raw siya magsalita na parang nakahanap ito ng den ng bandits. Sagot ni Asha na kung magiging rude ulit sila this time, ang buong building daw na iyon ay pinutol na siya ng prinsipe at sinabing wag na raw silang mag-eskandalo doon. Naroon daw sila para magtrabaho at hindi para mag-cause ng mga aksidente. Sagat na sana ito pero nagulat ang bida ng pagpasok nila, sobrang init pala doon. Gusto niya nang lumabas agad pero winelcome na siya doon ni Ben. Nagpakilala ito bilang disipulo ni Aiken for 15 years. Hayaan niya daw na eyelid sila nito sa loob. Nang marinig naman iyon ng dalawa, nalungkot sila para sa kanya dahil 15 years na raw siyang under ng nasty dwarf na iyon. Sabi naman ni Ben na nabati niya sana sila in advance kung sinabi lang daw sa kanya ng master niya ahead of time na darating sila. Napatanong naman ito bakit daw ganun ang tingin nila sa kanya, sagot naman nilang wala naman daw. Sana ay kumapit lang ito at sabi ng bida na cheer up. Bumungad sa kanila si Aiken pagbukas ng pinto na nagulat sa pagdating nila. Matagal-tagal na din daw mula nung natanggap nila ang liham mula sa kanya. Bakit daw ngayon lang sila bumisita? Masyado daw itong impatient sabi ng prinsipe. Ine-expect niya daw ba na darating ito agad pagkatapos niyang makuha ang liham nito? Anyway, dumiretso na daw agad sila sa pakay nito. Ano daw ang i-request niya this time? Nakuha naman ang atensyon ng prinsipe nang uminom ang dwarf. Parang tsaa lang daw kung ituring ang alak doon. Sabay sabing, iba daw sa mga nakaraang request nito ang ipapagawa niya so sana daw ay makinig itong mabuti. Nais niya raw na ang kalahati sa kanila ay gumawa ng exclusive contract sa kanya. Pero sumagot naman ito bigla na hindi raw siya papayag at sinabing tila lasing ito kahit hindi uminom dahil sa sinabi niya. Pero sabi ng bida na hindi daw ito nakainom at sana ay pakinggan niya muna siya mabuti. Nais niya raw sanang kalahati sa kanila ay gumawa ng branch sa Fahilia bilang exclusive employees niya. At syempre, siya raw ang magbabayad sa lahat ng gagastusin. Pasiga naman itong sinabi na ayaw niya. Bakit daw sila pupunta sa malamig at tagong lupain na iyon? Wala namang halaga ang pera para sa kanila. Alam naman daw iyon ng bida, pero hindi lang naman daw ito basta-basta exclusive na contract. Ibibigay niya raw sa kanila ang technology na na-research niya mismo mag-isa ang Damascus Steel. Nagulat naman si Aiken sa narinig nito at sinabing paano niya nalaman iyon. Sinabi daw ba ni Damon sa kanya? Throwback sa usapan nila ni Damon. Sinabi nitong ang mga dwarves daw sa smithy ay pumunta ng Ernsea para mahanap ang rare metal na hindi available sa kanilang bayan. Nashock naman ang batang Errol na sumagot na may sense daw dahil sila ang may pinakamalaking minahan sa lahat ng mga nayon. Sabay sabi ni Damon na hindi ba daw nakakatuwa ang pangarap nila. Habang nagtatrabaho at nagre-research sila sa capital, pumunta sila doon dahil one day, inaasahan nilang magagawa nila ang metal na pinaparanggap lang nila. Balik sa present, sabi ni Errol na alam niya raw paano gawin ang Damascus Steel. But wait, there's more. Kung papayag daw silang magtrabaho para sa kanya, sila ang unang makakakita ng mga new technology na gagawin niya. Napatanong naman si Aiken kung seryoso ba daw ito. Sagot ng bida na ang meron siya ay ang kaalaman pero silang dwarves ang merong skills. Kung magjo-joint force daw sila, ang mga bagay gaya ng Damascus Steel ay pwedeng maging common item gaya ng toilet paper. Syempre, hindi agad pumayag si Aiken.
Kung totoo man daw ang pinapangako nitong new technologies, ano daw ang mga kondisyon nito? Sagot niyang, gusto niya raw magtrabaho sila sa kanya for 10 years pero sagot ni Aiken na masyadong mahaba ito at tumawad ng 3 years. So sabi ni Errol, paano daw kung 9 years pero hindi pa din ito pumayag? At finally, nag-agree sila sa 5 years. Natuwa naman ang bida dahil sa wakas, nag-agree din sila. Bigyan daw siya ng prinsipe ng 1 buwan para masabihan ang mga dwarves. Sa isip naman nitong, gaano daw baka gusto ng dwarves ang Damascus Steel na naengganyo niya ito. For now, sinabihan nito si Asha na uuwi na sila. Gagamitin niya daw dahilan para makapagpahinga ang pagod dahil sa paglalakbay nila. Sa totoo lang, kadalasan naman daw petex lang siya ng Patago, pero ang pag-take ng break openly dahil merong rason ay mas okay. Balik sa Fahilia, makikita si Princess Kania na hinahanap ang kapatid nito. Tinanong niya ang mga knights if nakita nila ang kapatid nitong lumabas ng kwarto niya. At sagot ni Asha na mula nang bumalik sila, hindi niya pa daw ulit ito nakita. Ayon sa prinsipe, kailangan niya muna daw magpahinga dahil sobra itong napagod dahil sa paglalakbay nila. Marahil may sakit daw ito, sabi ni Seyna. Nagtataka naman ang prinsesa if totoo mang may sakit ito, hindi ba daw ang OA na nasa kwarto lang siya ng 1 buong linggo? Siguro daw ay dapat niyang ik-ek ito at nagmamadaling tumakbo papunta sa kwarto ni Errol. Pagbukas ng pinto, tinanong nito kung okay lang ba daw ito at kung may sakit daw siya kaya nagkukulong sa kwarto. Hindi niya na natuloy ang sasabihin dahil nagulat siya sa nakita niya. Nakahiga lang ang kapatid niya habang ang kanyang mage ay sinusubuan siya ng pagkain gamit ang magic. Natameme naman si Kania dahil akala niya, siya na ang pinakatamad sa kanila. Nang mapansin siya ni Errol, sinabi nitong pumasok lang daw siya at tinanong kung nandun ba siya para samahan siya. At dahil nandun daw ang kapatid nito, sinabi niya kay Dia na ilipat siya sa lamesa. At umuo naman ito sabay pinalutang ang prinsipe, binihisan at inupo sa lamesa. Gulat naman si Kania sa nakita niya, at pati siya ay inupo nito sa silya. Speechless siya dahil sa nangyari. Pinuri naman ni Errol si Dia at sinabing good job. Napatanong naman ito sa ate niya kung bakit hindi ito kumakain. Lalamag na daw ang pagkain. Prangka naman itong sumagot na hindi ba daw nito nakikitang meron mali sa kanya. Sagot naman niyang, wala siyang nakikitang mali sa ginagawa niya. Sa isip ng prinsesa, seryoso daw ang sitwasyon ito at napatanong kung magiging okay lang kaya si Errol. Nabusog naman ang bida sa kinain nito kaya parang inaantok na raw siya so napaisip siyang time na raw para maligo kaya tinawag nito si Dia at sinabihang pupunta na siya ngayon sa CR at sumagot naman itong okay. Nakripihan naman si Kania dito kaya ayon, may pagsabog na naganap sa kwarto. Sumosobra na raw ang catamaran ng kapatid niya at hindi na tama ito. Ano kayang ginawa niya sa kapatid niya? Alamin natin sa next video. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhing mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.